Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang dumulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang maligayang araw ng panambahan sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Walang masyadong alalahanin sa bawat kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay. At sa umagang ito, sa araw ng panambahan, bago pa man tayo dudulog o dumulog sa mga panambahan, babaunin natin ang isang napakagandang paalala patungkol sa paglapit sa Diyos. Titignan natin ang isang napakagandang paalala sa aklat ng Hebreo patungkol sa drawing near to God. At ito ay angkop sa ating panambahan kung papaano ba ang dapat nating maging kalagayan sa ating pagharap mamaya sa ating pagsamba. Bago natin tunghayan ang aral sa aklat ng Hebreo, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito ay dudulog kaming muli sa inyong banal na salita at ang aming pong matututuhan, ito po ang aming babaunin bilang isang paalala sa aming pong pagharap sa inyo. Drawing near to God. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa aklat ng Hebreo. No? Hindi natin kilala kung sino ang tunay na may akda ng aklat ng Hebreo. Pakibuksan mo ito sa Kabanata 10. Pag-aaralan natin ang mga talata 19 hanggang talata 25. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata 22 lamang. Hebrews chapter 10, verse 22. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 10, ganito ang ating mababasa sa talata 22. Sabi rito ng hindi kilalang may akda, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Portions nito sa wikang Ingles, in full assurance of faith. Alam mo kaibigan, itong aklat ng mga Hebreo, ito ay ang may akda nito, according to Bible scholars, ay Hudyo. At ang kanyang audience ay primarily Hudyo. Ngunit alam mo, kahit na ganun yung konteksto, angkop ang mga paalala at aral sa atin bilang bahagi ng sambahayan ng ating Panginoon. At alam mo kaibigan, yung konteksto ng verses 19 to 25, pagka pinag-aralan mo yan, meron ka sigurong title dyan sa iyong Bible, sa wikang Ingles, gagamitin ko lamang po yung New American Standard Bible, A New and Living Way. Yaan yung pinakang heading ng verses 19 to 25, A New and Living Way. At alam mo kaibigan, itong sinasabi rito, lumapit tayo sa Kanya. Sa wikang Ingles, let us draw near. Alam mo, ito ay isang paanyaya. Paanyaya sa mga kapwa natin, to those who have not yet, who had not come to Christ. Ito ay isang napakagandang paanyaya. At alam mo kaibigan, tayo bilang mga mananampalataya, tumugon na tayo sa paanyaya ng Panginoon. At ito ay drawing near, ito ay invitation to those who had not come to Christ. Kasi nga may mga Hudyo noon na hindi naman lahat ng Hudyo na lumalapit sa ating Panginoon. Hindi sila lumalapit. Kung bagkus ang paanyaya ay para sa mga Hudyo rin. Yun ang primary audience na ito ay angkop din sa atin.
Alam mo kaibigan, yung pagpapala naman ng Diyos dito, sinabi dito sa hindi kilalang may akda, ito ay kapahayagan niya sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Sinasabi lamang dito, kung gusto nyo kayo ay pagpalain, ang pagpapala kasi kaibigan, ito ay dependent, batay sa ating paglapit sa ating Panginoon. Sapagkat ang ibang kapwa natin ay hindi pa naman nila tunay nakakilala si Jesus sa kanilang buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Kaya tayo, iba yung pagpapala natin kung ihahambing sa mga taong wala pang pagkakilala o hindi pa nakikilala si Jesus sa kanilang buhay. And in like manner also, sa atin namang mga mananampalataya, ganoon rin naman yun, ang pagpapala ay kung lalapit din naman tayo sa Panginoon. Either way, kilala mo si Kristo sa iyong buhay o hindi mo pa siya kilala sa iyong buhay, ang pagpapala sa anumang larangan ay yan ay batay sa ating paglapit. Katulad ng ganito yan, Pagka halimbawa, wala ka pang tunay na pagkakilala kay Jesus at lumapit ka sa Kanya, kaligtasan. Iyon ang sinasabing blessing o pagpapala, Pagpapala ng buhay na walang hanggan. At kung ikaw naman ay mananampalataya, ganoon din naman yun. Kung halimbawa, ang iyong pamumuhay ay hindi naman nagbibigay kaluguran sa Panginoon at maaari, pinipili mo ang landas ng kasalanan at sa panawagan ng panunumbalik, tinugon mo ang paanyaya, ay ganun din yun, makakaranas ka ng kapatawaran at in both cases, kapatawaran at kaligtasan, tayo ang makikinabang, pagpapalain tayo ng Panginoon. Ngunit dito, nasabi ng may akda na ang paglapit sa ating Panginoong Diyos dapat with a sincere heart. Kumbaga sa ano'y totoo o kaya ay genuine. Wala itong maituturing na ulterior motive, Kasi alam mo yung maituturing na ulterior motive, kaya ka lang gumagawa ng isang bagay, meron kang ninanais na kapalit. Ganoon yun, alam mo kuminsan, may mga ganyan mga pangyayari, Kaya mo ginagawa ang isang bagay dahil meron kang motibo sa gagawin mo. Hindi ganoon sa larangan ng pananampalataya. Alam ng Diyos yan. Kaya pagka lumalapit ka sa Panginoon, we need to draw near to Him with a sincere heart. Genuine, yung talagang pangangailangan natin. Kailangan natin ang alok ni Kristo ng kaligtasan. At yan ay para sa ating kapakanan at kabutihan. Kinakailangan malinis ang ating hangarin sa ating pagtugon sa paanyaya ng ating Panginoon Diyos. Wala tayong masyadong inaasahang ulterior motive. Alam mo kaibigan, itong talata 22 na ating pinag-aaralan, ito ay patungkol din sa pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Na kung halimbawa ay gagawin natin, we need to exercise yung pananampalataya at pananangan at pagtitiwala sa Panginoon. Ang magiging bunga niyan pagka ito ay isinapamuhay natin, meron tayong assurance sa ating Panginoon. Ano man ang ating maaaring mga pagsubok pagdaraanan. Halimbawa, kung ikaw ay nananalig ka sa Panginoon, may kumpiyansa ka sa Panginoon. So lahat ng iyong nararanasan, lalo na kung dumaraan ka ng matinding hamon sa buhay, makararanas ka ng assurance ng Panginoong Diyos na ikaw ay kanyang kakalingain o ikaw ay kanyang sasagipin. Hindi lamang yon, meron tayong maituturing na security kung tayo ay mananangan sa ating Panginoon. Kaibigan, yung talata 11 hanggang talata 25, ito ay patungkol nga sa panibagong buhay kay Kristo. At tatlo ang maituturing nating kahulugan nitong verses 19 to 25 at kasama dito yung verse 22, Tatlong kapamaraanan yan kung papaano ang kapakinabangan ng bagong buhay natin kay Kristo. Unang-una, meron tayong access to God.
Ang access natin is none other than the Lord Jesus Christ. We can approach God through the Lord Jesus Christ. Una yan. We can overcome. Ito yung pangalawa, no? We can overcome yung ating mga pangamba because of the Lord Jesus Christ. So, He is faithful. At yung relasyon natin sa Kanya, yaan ay lalong lumalalim habang tayo ay patuloy na nananangan sa Kanyang kapamaraanan. At ikatlo, pagka binasa mo yung verse 25, no, we are commanded, we are instructed to fellowship one with another. Sabi nga, no, not forsaking. Yan, sinasabi dito, no. Huwag kalilimutan ang mga pagtitipon ng mga mananampalataya so that we may be able to encourage one another. Kaibigan, dito sa talata natin tinutunghayan, kahit na yung buong kabanata 10, the Lord Jesus Christ is our high priest, no? He is our access to the Father. At kinakailangan ng ating puso pag lumalapit tayo sa Panginoon. Ito ay, ika nga ay malinis. Walang hadlang pag lumalapit tayo sa ating Diyos. Kinakailangan kung gusto natin tayo makaranas ng pagpapala, tapat ang ating puso at walang hadlang upang makaranas tayo ng mga pagpapala. Sabi nga rito, no, drawing near o lumapit tayo is also short of saying, umiwas tayo sa kasalanan at magpakita tayo ng kabanalan sa ating buhay. Kaibigan, sabi nga rin ni Pablo, no, sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Roma, ano ba ang katanggap-tanggap na pagsamba para sa ating Panginoon? At ngayong araw na to, tayo ay sasamba, no? Kaibigan, na sinasabi natin dito, kung paalalahanan natin ang ating sarili patungkol sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, acceptable worship ay when we present ourselves holy and blameless before God. Kaya kaibigan, sa ating pagharap sa ating Panginoon, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso, matatag na pananampalataya at higit sa lahat, nagpapakita ng kadalisayan at kabanalan sa ating buhay. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ako po si Pastor Jim Villapuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong oras na ito na may pusong mapagkumbaba, puno ng pag-asa at pananampalataya. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat hindi nyo pinabayaan ang aming mga simbahan. Sa kabila ng mga pagsubok, krisis at pagbabago ng panahon, ang iyong simbahan ay nananatiling matatag dahil sa iyong katapatan. Salamat po sa bawat lokal na simbahan, malalaki man o maliit, nasa lungsod o liblib na lugar ay patuloy ninyong ginagamit upang ipahayag ang iyong salita. Salamat po sa mga pastor, sa mga manggagawa, mga guro ng Sunday School, mga worship leaders, mga elders, mga deacons, at bawat miyembro ng buong pusong naglilingkod para sa iyong kalalatian. Tunay nga, Panginoon, ang iglesia ay katawan ni Kristo, iba-iba ang tungkulin, ngunit iisa ang layunin na ika'y maparangalan. Panginoon, itinataas po namin ang aming mga simbahan sa Pilipinas at sa buong mundo. Naway manatili silang matatag sa pananampalataya. Sa panahon ngayon ng kalituhan, moral na pagkasira at espiritual na paglamig, patatagin ninyo ang pundasyon ng inyong mga simbahan, ng iyong iglesia. Ibalik ninyo po kami sa pananampalatayang hindi natitinag, sa salita ng Diyos na walang bahid na kasinungalingan, at sa buhay na may kabanalan at pag-ibig. Idinadalangin po namin ang mga lingkod ng simbahan, ang mga pastor na araw-araw na nagpapagal upang mangaral, magturo at gumabay sa kawan. Palakasin niyo po sila, Panginoon. Ibalik niyo po ang kanilang sigla at apoy sa paglilingkod.
Ipuin niyo ang kanilang pamilya at pagpalain ninyo ang kanilang kabuhayan. Itago niyo po sila sa iyong biyaya at huwag niyong hayaang sila ay mapagod sa paggawa ng mabuti at sa paglilingkod sa inyo. Aming Diyos, pinapanalangin din po namin ang pagkakaisa sa loob ng simbahan. Alisin niyo po ang anumang ugat ng pagkakabahagi, inggit, pride, competition, at mga hindi pagkakaunawaan. Turuan ninyo po kami na magmahalan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ni Kristo. Naway makita ng mundo ang tunay na liwanag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng pagkakaisang aming ipinapakita. Panginoon, gamitin ninyo po ang simbahan upang maabot ang mga nawawala. Bigyan niyo po kami ng malasakit sa mga kaluluwa, sa mga kabataan, sa mga pamilya at sa mga nawawala ng pag-asa. Bigyan niyo po ng lakas ang loob ang bawat isa na maging saksi sa iyong pangalan. Hindi lamang sa pulpito, kundi sa bawat araw ng aming buhay. Maging ito ay sa eskwela, sa trabaho, sa loob ng bahay o sa komunidad. Naway maging buhay na patotoo ang bawat miyembro ng simbahan ng iyong kabutihan, kalaltian at ng iyong biyaya. At sa mga simbahan na dumaraan sa matinding pagsubok, sa mga pag-uusig, nilalait o tinatanggalan ng kalayaan, kami po ay nakikiisa sa kanilang pananampalataya. Patatagin niyo po sila, Panginoon. Ipaalala ninyo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ang kapangyarihan niyo po ay sapat at ang inyong biyaya ay sapat para sa kanila. Sa bawat luha ng paglilingkod, may ani ng kagalakan na naghihintay. Salamat po dito, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, naway hindi po kami makalimot na Ikaw ang Panginoon ng aming mga simbahan. Hindi po ito tungkol sa pangalan ng aming simbahan, laki ng gusali o dami ng miyembro. Ito po ay tungkol sa inyo, sa iyong presensya, sa iyong kalalatian, at ang layunin niyo po para sa mundo. Kaya dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang patuloy na mamuno sa aming mga simbahan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pag-asa. Gamitin mo ang aming simbahan upang itayo ang iyong kaharian dito sa lupa gaya ng sa langit. Sa lahat ng aming ginagawa, Ikaw po ang malalati. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Bahagi po ng ating panambahan ngayong araw ng Linggo, August 10, tayo po ay mayroong maikling talaan ng maituturing natin mga prayer requests at dudulog tayo sa ating Panginoon. Kaibigan, kung meron kang personal prayer o nais mong mamagitan para sa mga taong bahagi ng iyong buhay, ito ay isang napakagandang pagkakataon. Halika, manalangin tayo. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itatalaga. Ganito po, Panginoon, ang pananalangin ng iba naming kapwa, katulad po ni Ruben, healing from arthritis pain. Yan po ang kanyang idinudulog. Kay Thea naman po, ang kanya pong pananalangin ay recovery from a recent miscarriage. At pagkalooban mo siya ng kapahingahan sa kanya pong naging karanasan, Panginoong Diyos. Yan ay pagkaloob mo kay Thea, complete recovery from a recent miscarriage as well as comfort. Kay Ivy, ang kanya pong pananalangin ay freedom from insomnia and anxiety. Yan po ang kanyang idinudulog. Kay kapatid Mon, healing from a lingering lung infection. No, ay pagkaloob mo ang pangangailangan ni kapatid mo ng kagalingan as well as Lord sa larangan din ng medication. Kay Bea naman po, ang kanya pong pananalangin, siya po ay nagdadalang tao naway maging maayos ang kanilang kalusugan ng kanyang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kay Joel naman po, ang kanya pong pananalangin ay rehabilitation after a heart attack. Yan po ang kanyang pananalangin. Kay Kay, ang kanya pong pananalangin ay healing from skin disease. Kay kapatid Tristan, naway maging maganda po ang resulta ng kanyang upcoming MRI.
Kay kapatid Arlene, ang kanya pong pananalangin, Panginoong Diyos, ay healing from breast cancer. Bigyan mo rin siya, Panginoon Diyos, ng comfort na tutugunin mo ang kanyang pananalangin at siya po ay inyong pagagalingin. Kay Dennis, recovery from liver illness. Para po kay Sheila, kalakasan during physical therapy. At Panginoon, maging sa mga sandaling ito, marami po ang nasa kanilang pribadong silid, itinatalaga at ipinapahayag ang kanilang mga pangangailangan. Kung loloobin mo, at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan. Ngunit ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, napakaganda ng ating tinunghayan. Angkop na angkop ito sa ating paglapit sa ating Panginoon sa araw ng panambahan. At ang isang napakaganda rito, yung paanyaya ng Diyos. Let us draw near to Him. Tigit sa lahat, ang ating paglapit, kaibigan, upang maging katanggap-tanggap at magpakita ng kaluguran sa ating Panginoon, malinis ang ating puso na tayo ay lalapit sa Kanya. Tayo ngayon ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang paalala sa amin pong pagdulog sa inyo maya-maya lamang. Amin din pong pananalangin ay hindi lamang karunungan, kundi Panginoon, pagpalain mo kami ng sa mga pagpapalang spiritual at amin pong itinatalaga ang inyong mga mangangaral na naway maipahayag nila nang mabisa at maliwanag, Panginoong Diyos, ang patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Naway tanggapin mo ang aming mga awitan at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos, ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Kay